Kung po si Tekram nagsalita na, si Tekju nagsalita na dapat ihinto na yan, ihinto po tayo. Sa reactors ko po, na tumigil na po tayo. Huwag po ipilit yung mali kasi gusto nga po natin maayos eh. Kinig ka, BJ, ang akala mo copyright complaint lang yung issue mo. Pero ang issue sa'yo, defamation. Tinitwist mo, tapos sasaw-saw-saw ka. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, saang panig man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Bali, isisingit ko lang po ito dahil napakahalaga po. Ito po yung patungkol po sa issue ni na Dave at saka po ni Tekram. Nung kampo po ni na Tekram, yung mga magkakapatid, na kung saan nga po ay napag-usapan ng ilang buwan, malaking issue po yon. So sa pagkakataon pong ito, ibabalita ko po sa inyo, doon po sa mga nakapanood sa aking channel, na sila po ngayon ay nagkaayos na. At sa tingin ko po, mukhang matutuldukan na po ito mga kababayan po natin. So pag-usapan po natin maya-maya ng konti, dahil may panawagan po si na Tekram. At pati po si Dave mga kababayan po natin, na ito po ay napakahalaga. So maya-maya ng konti yan, pag-usapan natin, pero siyempre ho, gaya ng dati, ako po ay magpapaalala muna sa mga nanonood po sa ngayon. Kung kayo po hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, wag po natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, Julay Paunil 2.0, pwede naman po nating i-follow at saka i-like yung mga upload po natin. So maraming salamat at siyempre ho, pakisuportahan po yung mga kasama natin sa Team Kalingap, sa mga ka-Tekram, sa panguna po ni na Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Tekram Kids, saka yung mga reactors din po natin na mga kaibigan na rin po natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin. Ito pong patungkol po kay na Tekram at saka po kay Dave, mga kabayan po natin. Na kung saan masasabi natin, parang solved na po yung issue. At dito po, gusto ko pong pag-usapan ito para lamang po bigyan po ng parang closure ho doon sa mga viewers ko po na nakapanood po ng mga ilang reaction po natin. Actually po, kung tutuusin, dapat hindi na ito marapat reaksyonan. Kasi nga po may panawagan po si na Tekram. Kaso nga lang ho, para magkaroon naman po ng parang closure o kaya pagsasarado doon sa mga nanonood naman sa channel natin, gusto ko pong gumawa ng last video patungkol po dyan. Dahil ito po ay napakahalaga mga kabayan po natin. Yung mga issue po na pinag-aaway-awayan po noon, ngayon po nakita natin clear na. Si Dave ho may panawagan, pati po yung mga reactors, yung mga pro-Tekram, anti-Tekram, kasama po dito, covered po yon. At sa part naman po ni na Tekram, may panawagan din po sila. So napakahalaga po nito. Pero bago po natin puntahan po yon, gusto ko muna pong i-highlight yung ilan sa mga mahahalagang bagay na pinag-away-awayan po ito nung araw. At least magkaalaman ngayon kung ano ba talaga ang totoo. Unahin ko lang po sandali yung patungkol po dun sa pag-alis po ni Dave. Na kung saan nga po, nagsanga-sanga po yung problema po noon. Nung hinahanap po nila noon, tapos hindi na makontak, hindi na bumalik. Tapos may mga issue pa po na dapat magkikita-kita, pero wala namang sumipot. So sa pagkakataon pong ito, alamin natin, ano nga ba ang totoong nangyari? Conflicting kasi, nung in-interview po kasi ang ating Kuya Dave, no? Medyo awkward lang to Kuya kasi medyo, alam mo yung, alam niyo na siguro Tito Francis, kasi nung in-interview po siya ni Ninang Daisy po niya, tayo daw po yung hindi sumipot. Tama? At ayun Kuya, pakipaliwanag nga po yun. Ano yun dito, parang mabas po doon is parang misunderstanding. Parang ganun po. Pero ang ano po talaga nun, check-message po si Mama na hindi po pupunta kasi di po wala po sasakyan. Pero yun dito. So malinaw, okay, Kuya Dave. Kami po yung hindi po pumunta. Okay. So ayun mga kabayan po natin, malinaw ho kung sino ho ang hindi sumipot. Lumalabas po dito yung kampo po ni na Dave, yung hindi po sumipot. Maliwanag po yan, inamin po ni Dave naman. Kumbaga daw ho, meron lang pong misunderstanding. So ngayon naman po isunod po natin, yung issue naman ho doon sa naging statement po ni Dave. After po kasi niyan, may mga lumabas po na statement na talagang si Dave ang nagsasalita. At nabanggit ni na Tekram po noon, parang hindi sila maniwala na masasabi yun ni Dave. Kaso nga lang ho, sa mga ibang mga pagkakataon, parang lumalabas, galing nga po kay Dave. So sa pagkakataon pong ito, alamin natin, ano nga ba ang totoo? Is, kinagabihan ba yun? Yung nag-post ka ng public video. So kinagabihan po ka Tekram, ay naglabas po si Kuya Dave ng statement po niya.
At kung naalala po ninyo, ay nung akin pong pinapanood during live, yung pong statement ni Kuya Dave, nasabi ko po doon na maaaring merong si Kuya Dave dito sa statement, pero hindi ako naniniwala na si Dave lang yung sa statement na yon. Okay, malakas po ang aking kutob na hindi lang po si Kuya Dave yung pong nagsulat. Okay? So, Kuya Dave, ayokong mag-interject masyado doon. So, ano ba yung totoo? Yes po. Huwag kang tatawa-tawa dyan. Yung ano po yung sagot ko kanina to. Ganun din po. So, na hindi lang si Kuya Dave ang nasa likuran ng sulat na yon. Merong iba, wag na ho natin pangalanan, no? Kung ano, collaboration, parang ganun. O paano ba? May nag-interject, paano ba? Parang ganun to. Collaboration po. Edit to. Edit, okay. So in short, kasi nung ini-interview ka again, nung ninang mo, wala daw. Walang anuman o sino man ang parang nag-ano sa'yo. Siya na gumawa, parang inumitinend lang, tapos Minodify niya. Po. So ayan po mga katekram, mga kalingap, maliwanag ho ano, inamin po ni Dave na hindi lang sa kanya galing yon. Kumbaga ho, may katulong siya para gawin yon, inedit nga raw po. Ano mga kabayan natin, so maliwanag din po yan. So ngayon naman po, pangatlong pointer sigurong mahalaga para sa akin, isunod po natin yung patungkol po sa pagmamaltrato. Ano nga ba ang nangyari? Talaga nga bang sobra-sobra yung pahirap ni Tekram kay Dave? O may ibang dahilan po? Panoorin po natin ito. Kumbaga nung kahit nung mga nakaraan naman na po na sinasabi ko to na hindi lang naman po pinapalo, which is na wala pong ginawa. Like, parang ano po, para pinapalo dahil meron po akong maling ginawa. So parang ang ano to, parang kung sa iba to, pamamaltrato. Sa iba discipline. Parang hindi siya accurate dito kung the way na kung paano nila i-discipline yung mga anak nila. Parang ganoon po. So, ulitin ko, yung bang naranasan mo kay Tatay Ram mo o sa Melissa's family ay pagmamaltrato? Di ba? Hindi. Okay? Kasi nga po, ang accusation is maltreatment dahil malaking kaso po yung Katekram at hindi pwedeng hindi tayo magpaliwanag o mag-defense ho yung side ho natin dahil mabigat ho na accusation po yun. No? Ang imahe po kasi sa kabilang camp is malupit kami, malupit si Tatay Ram. Pag sa likuran ng camera, mapanakit siya, pero pag harap ng camera, malaanghel siya. So, hindi naman ganon o ganon? Hindi, okay. Para ho matapos ho yung about sa issue ng maltreatment, yung bang pag-alis mo ay dahil ba minamaltrato ka namin? O ayaw mo lang sa paraan ng pagdidisiplina sa'yo dahil pakiramdam mo na ihigpitan kang masyado? Yung yan nga tito, nalala niyo po nung ano, nung tagsi dito. Nung pag-usapan namin nila tito po rin po. Naisabi ko dun to na umalis po ako dahil naigpitan po. True. Yan yung sinabi mo kay Tito Poren mo, which is may resibo yun. Hindi ko nga alam po kasi nilalabas ka, Tekram, dahil, syempre, request ho niya yun eh. Kung magbibilangan ng pagkakamali between sa inyo ni Tatay Ram, ikaw at si Tatay Ram, kung halimbawa, sabihin mo nang may 5 o 10 mali ang Tatay Ram mo sa'yo, sa tingin mo, ikaw kaya, mga ilan ang pagkakamali mo, kasalanan mo kay Tatay Ram? Pupuno po dyan. Okay. So yan po mga kababayan po natin, maliwanag, wala daw hong pagmamaltrato. Ang binanggit po ni Dave po dyan, parang nahigpitan po siya, kaya po siya umalis. At nung binigyan po ng parang illustration ho ni Tech John si Dave, lumalabas ho, mas marami siyang mali. Kung sakaling bibilangin po natin, yung mga nagawang hindi maganda naman sa kanya ni Tekram, mga kabayan natin, kamukha nung pagdidisiplina po, ano? So dyan po maliwanag, wala pong pagmamaltrato. Kung nagkaroon man po ng pananakit, lumalabas po yun ay pagdisiplina. At okay lang naman daw po yan kay Dave, mga kabayan po natin. At umamin siya na siya pa rin po ang may mali. Kaya dito pa lang po napapansin natin, humahanga ako kay Dave sa totoong usapan, mga kabayan po natin. Kasi nandun na po yung pagpapakumbaba niya sa ngayon eh. Bagamat nung mga nakaraan ho, ay talagang makikita natin na talagang nagmamataas talaga siya, lumalaban. Pero ngayon po para sa akin, kung nagbago na po yung tao, pwede na po sigurong patawarin. Bagamat ito po ay opinion ko, sa malamang yung iba ho ay nagagalit pa rin, yan po ay karapatan po ninyo.
Para sa akin po, kung ang hanap po ay kapayapaan, para sa akin, okay na po yan. So ngayon naman po, isunod ko po yung patungkol po sa mga gamit. Ano ho ba ang masasabi ni Dave po dito? Siyempre, yung mga gamit naman po, Katekram, okay lahat yon makukuha, walang pinag-interesan. At dahil sa interest na yan, si Ninong Esmo naman, sabi niya, yung laptop mo, isa pang pinagmulan ito ng problema na minsan o 2 beses mo lang siyang nagamit and ako na gumamit for editing. Can you please elaborate that, Kuya Dave? Yun nga tito, like siguro na misinterpret po tito yung pagka sabi ko na minsan. Like kasi hindi ko naman sinabi to na yung kitatay po kasi ginagamit ko. Like sabi ko lang po, minsan ko po nagamit. Okay. So parang na-misinterpret niya po na siguro akala niya tito 1 or 2. Kasi ang implication again, Kuya, ang idinulot neto is ang kami, pinag-iinteresan namin yung mga binigay sa'yo at hindi mo napapakinabangan at kami nakikinabang. Ang sama kasi nun eh. That's a, tawag dito, it's a agenda. Meron silang gustong palabasin na, syempre, we have to defend and we have to explain. Okay? Pero, uma-agree ka ba sa intensyon ni Ninong S na palabasin niya na kami ang nakikinabang ng mga gamit mo? Yeah. Hindi, totoo, hindi? Hindi po agree. Okay, good. So ayun mga kabayan po natin, maliwanag ho, yung patungkol sa gamit, wala rin pong problema. Yung nabanggit po na laptop, na parang ang dating noon ay parang ang gumagamit si Tech June. So maliwanag po mga kabayan po natin. So ngayon naman po, puntahan natin yung pinakamaselan ho. Ito ho yung patungkol po sa pera. At dito ho, mababanggit po si BJ dito. At sana ho magsilbing aral po ito sa lahat. Dahil matindi ho yung binanggit po ni Tech June po dito. Ano po, panoorin natin. About naman ho sa pera at gamit mo, kasi ho si BJ ay siya po ay reactor, no? Makinig ka BJ. Kasi ang akala mo copyright complaint lang yung issue mo. Actually buti ganun lang yung in-issue sa'yo, pero ang issue sa'yo defamation. Okay? Sinabi mo na kung bakit transfer yung account ni Kuya Dave sa account ni Tatay Ram is para may makupit may makupit si Tatay Ram. Very clear naman dun sa video na nire-upload mo at nireactan mo na tinitwist mo, no? At ang sinasabi mo ay para may makupit. Ang clear naman nung explanation doon is to secure. Okay? Kasi bakit? Yun nga po kasi ay galing sa iba't ibang mga sponsors na nagtitiwala ho kay Tatay Ram. So siya po yung in jurisdiction because siya po yung guardian that time. Tama? At bilang pinagkatiwalaan, bilang pagrespeto ni Tatay Ram sa mga sponsors, baka anong mangyari kasi napapansin niya na there's something wrong with the behavior. Tama? So siguro clear naman yun na kung bakit ganun ang ginawa ni Tatay Ram. Right? So, sinabi mo siguro po yun. i-complete ko muna yung yung position. So, kaya ang very clear ng statement na kung bakit yun transfer is again, for your safety. Kasi bakit? Napapansin niya, bilang magulang, yung behavior mo, nagiging disobedient ka. Kung anong mangyari dun sa pera, di ba? So, bilang magulang, sa tingin niya, yun yung isa sa naisip niyang gawin para mai-tweak niya yung mindset ni Kuya Dave. Siguro, Tatay Ram, ano mo nun? Baka lumalaki ulo niya dahil may pera siya sa bank? Pakipaliwanag nga. Si Kuya yung gusto kong sumagot niya. Sagutin mo nga yun, Kuya. Yun nga tita, parang yung sabi niya po, disobedient tita. Like, sa akin naman po, sige lang po eh. Wala naman po kung ano po. Tsaka, di ba sa interview, nasabi din po ko na yun nga po, kaya po nilipat. Kasi lumalaki na po yung ulo ko. Like, ako po mismo nagsabi. Yun po. So the intent is clear. Ibig sabihin yung intention ni Tatay Ram ay hindi para kupitin
Nakawin. Or nakawin. Okay? Kasi BJ, yun yung sinabi mo ha. We will demand a public apology, no? Dahil wag ganun. Wag kang nag-accuse na kami ay nangupit o para may makupit kami dahil dun sa action na ginawa ni Tatay Ram, no, for the safety and protection of Kuya Dave. Wala kang kaalam-alam sa problemang nangyayari, tapos sasaw-saw ka, nagmamagaling ka na. So, hindi ganun, no? Ayun, kaya at least malinaw sa'yo ngayon na wala akong kinupit. Alright? At naging clear naman po sa pag-uusap pagdating ho sa kapirahan po ni Kuya Dave, ay itatransfer po yon sa kanyang account at napag-usapan yung mga sponsor na nagbawi, yung mga sponsor na nag-go. So, ang ayos ho ng pag-uusap. Wala ho kaming naging problema. Smooth. No? Napakaayos ho. No? Pero yung mga katulad ninyo, no? Panggulo kayo eh. So ayun mga kabayan po natin, hindi lang po yung copyright strike o kaya yung copyright claim ang issue dito. Sabi nga ni Tech John, yan po ay merong defamation lumalabas mga kabayan po natin at po pwedeng mademanda. Yung pagsabi ho na kaya transfer yung pera para may makupit. So hindi nga po maganda yun mga kabayan po natin. So sana ho magsilbing aral ito kay BJ. Alam na ni BJ kung anong gagawin kasi may panawagan si Tech John po dito kung po pwede mag-public apology. So depende po yan kay BJ kung susundin o hindi. Pero ang mahalaga po dito, sana magsilbing aral ho dun po sa ilang mga reactors na para magkaroon lamang po ng content, banat ng banat. Nakulang naman po ng kompletong proof o kaya ebidensya. So, baguhin po natin yan mga kabayan po natin at mapapahamak po tayo. So, yan mga kabayan po natin, marami-rami na po yun. Dito pa lang masasabi ho natin dito na talagang na-clear ho yung mga bagay-bagay na pinag-aawayan po. Kaya nga po sa tingin ko, parang hindi na masyadong marami ang dapat pag-awayan po. Lalo't sila ho ay nananawagan. Kaya sa pagkakataon pong ito, puntahan muna natin si Dave kung ano po ang kanyang panawagan, lalo na po sa mga reactors. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa mga katekaram po na nanonood. Mantabay pa rin po kayo hanggang dulo. Pero di pa naman po ito yung dulo. Dulo lang po ng live. Tapos yan po, gusto ko lang pong sagutin yung tanong Tito Jun na kung sinira po sa social media. Because hindi po. Actually, yung mga sumira lang po yung reactors. Kumbaga, mas kakala ko po kasi na parang sumira sila is kasi yung pangalan ko po yung nakalagay doon. Yung ganun po. Pero hindi po sinira. Tapos yung gusto ko rin pong sabihin sa inyo mga Tekram na yung mga bagay na nasabi ko, nagawa ko na yung time na yun is gawa po ako ng emosyon. Kasi nga po, baga, syempre galit po ako nun. Baga, yung tampo, hindi, galit po eh. Pero yun nga po, buti na lang po, baga, inisip ko na parang nag-aaral din po kasi ako. So, hindi parang in short na hadlangan po ako sa pag-aaral sa mga nangyayari. Okay. Kaya yun po, sinasabi ko po sa ngayon pala mo po, mga reactors, in behalf po sa mga kasama ko po, yan ako na po yung humingi ng tawad sa kanila at ganoon din rin po ako. Kumbaga, nandito po ako hindi po para manira ulit, hindi po para kung ano po ulit sabihin. Kumbaga, nandito po para magkaayos na po. Yun po, na hindi naman po sa lahat ng bagay na natututo tayo sa lahat ng bagay na nagagawa po natin. Pero para sa alam po is yung, kumbaga, wala naman po kahit ano po sabihin nila kasi hindi ko naman na po inaano yun eh. Kahit nababasa po, nakikita po sa Facebook na sinasabi nila. Ako hindi ko po pinapansin yun eh, pinapabayaan ko lang to eh. Kumbaga, ba't ako maglalaan ng oras sa mga ganung bagay? Kaya mas pinipili ko na lang po na, mo na ganyan talaga yung mga yan. Kumbaga, kung talagang matino sila, is wag hindi na po nila ano. Pero lastly po, nasasabihin ko po sa inyo, especially sa mga reactors po sa reactors ko po, na tumigil na po tayo sa lahat ng bagay. Kasi ito po yung request ng attorney. Na after po magkausap sa barangay, after po na itong huling live na pag-uusap po about the issue, is gusto rin po ng attorney is tumigil na po both side. Kumbaga, kung kayo po, kung gusto niyo po na ipilit niyo po na may paglaban po kayo, ako po labas na po ako doon. Kasi may pirmahan na po sa barangay na gato, ganyan. Pero ako po, labas na po ako sa mga ganyan. Ganon din po sa mga reactors po ng Tekram Defenders. Labas na rin po kami doon. Kumbaga, hindi na po ako manggugulo sa inyo. Kumbaga, kung gusto niyo pa mag-away-away, sige po, mag-away-away kayo. Pero ayoko lang po na malaman po na dahil gawa ko daw po, sabi ko po, gato, ganyan.
Basta ako po, ito na po yung last na maririnig niyo sa akin na kahit kanino po, kahit kala po alam namin, hindi na po ako nagsasabi sa kanila na kung ano-ano. Basta wala na po kayong maririnig sa akin na kung ano-ano na kasi sinisiraan ko po mga manalastas. Wala na po kayong maririnig sa akin. Ito na po yung huli kong sinabi sa inyo. So kung may lumabas man po after nito, is hindi na po sa akin yun. Yes. So yan po, medyo masakit po yun ano. Reactors daw po yung sumira, mga kababayan po natin. Kasi nga po napag-usapan doon yung imahe po ni Dave. Kung talaga nga bang kampo ni Tekram ang sumira. So nabanggit po dyan yung patungkol po sa mga reactors, mga kababayan po natin. At umamin naman po si Dave, nadala daw po ng emosyon. At galit po yung nararamdaman niya. Kaya siguro ho, kung sakali man po na hindi natin nagustuhan, yung ilan po sa mga sinabi po ni Dave, siguro ho, maintindihan na lang po natin. Alang-alang siguro sa ikakatahimik, mga kababayan po natin. At siya ho ay nakikiusap na sana daw po ay tumigil na dahil iyon po ang advice ng kanyang abogado. At kung sakasakali raw ho na talagang hindi mapipigilan, may mga awayan pa rin ho, paninira, labas na raw po sila. At ganoon na rin po yung kampo po ni Tekram. Siguro po isunod na po natin. Sa mga defender or reactor is ano man pong related ho, no? Related ho kay Kuya Dave, no? Lalo na kung may mga Tekram defender ho na makakapanood po nito is yung pong anything related ho sa ikakasira ng pangalan ni Kuya Dave ay please ho, itigilan na po natin yan. Actually, nung palang pong nag-live ho kaming una to publicly announce na ongoing ho yung pag-aayos, nagsabi na po tayo niyan na pakiusap po, kumalma na po yung mga batuhan ng mga, especially na may kinalaman ho kay Kuya Dave. Huwag na po ipilit yung mali kasi gusto nga po natin maayos eh. No? Gusto nga po natin clear na. Tapos na to. Okay? Ang mahalaga kasi dito ka Tekram, si Kuya Dave at yung Manalastas family, okay na. Ano man sabihin ng mga reactor whatsoever, wala na kaming pakialam dyan. Kasi, Kuya Dave, ikaw naman ang dapat namin makausap dito. So ayun mga kabayan po natin, ganun din. Gusto na rin pong tuldukan, kumbaga. Stop na rin daw po mga kabayan po natin. Yun po ay panawagan po sa mga Tekram defenders ho, lumalabas. At kung ano man po ang maging issue, kumbaga sabi nga nila, labas na sila doon mga kabayan po natin. Kaya sa part ko po, ako po ay makikinig. Bilang isa rin po sa mga nag-reaction po dyan sa issue na yan, kung po si Tekram nagsalita na, si Tekjun nagsalita na dapat ihinto na yan, ihinto po tayo bilang pagrespeto ho. Ako naman ho kasi, kung ako po ay nagre-reaction po sa isang community, kapag ka ho yung nangunguna, may pakiusap, ako po ay sumusunod. Ano po, so pasensya na po kayo. Dahil po dyan sa panawagan ni Tekjun, ni Tekram, ako po ay hihinto po. Patungkol nga po sa paggawa ng mga issue na ikakasira ho ni Dave or ikakasira po ng community po ni Tekram. So maraming salamat na lang po sa inyo, sa mga viewers po natin, sa mga katekram po dyan. Siguro ho, makaka-reaction naman ako kung sakasakali sa mga ibang mga bagay-bagay pa. Pero kung patungkol po dito na parang pampagulo lang, ako po hihinto bilang pagsunod po sa panawagan po ni Tekram. So maraming salamat po sa inyo. At ang sa akin po dito, nakita ko, kung ito po ang paraan para matahimik po, okay lang siguro mga kabayan po natin. At sana ho, yung kampo naman po ni Dave, yung nakapaligid po sa kanya, sana tanggapin po yung sitwasyon. Pero kung ayaw naman po makinig, ay nasa sa inyo po. Kasi kung sakasakali po na kayo po ay babanat pa ng babanat, sa malamang po ang sasalo po dyan, mga Tekram defender. So baka ang mangyayari po dito, labas na sina Tekram, labas na sina Dave, tapos yung mga defenders ang nag-aaway-away. Pero kung sakasakali ho, hindi na ho tayo magkikisali po muna sa ganyang bagay. Ano po? So maraming salamat po sa inyo. Yan lang po muna siguro ang ating reaction video po patungkol po sa naging usapan po kanina sa pangalawang pagkakataon. Dahil nga po nagkasundo na po sila with attorney doon sa pag-uusap. Kaya nga po tinutuldukan na po ng kampo po ni Tekram po yung issue na yan. So yan lang po muna siguro ang ating reaction video po patungkol po sa bagay na yan. Yung talagang naging trending ho na usapin na kung saan ngayon po ay mukhang okay na. So maraming salamat po sa inyo. Paalam muna si Kuya Julay. At kung inyo po itong nagustuhan, pwede naman po nating i-share. Salamat po sa mga hindi po nag-i-skip ng ads dyan. At doon po sa mga nagla-like madalas. At muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.